Hi, good morning, good morning, good morning. We're here in Israel. While working, we're doing business. Bilang isang OFW, napakahirap. Kaya kailangan magkaroon ng another source of income. At ang napili kong negosyo is na sanitary napkin. Bakit napkin? Pagdating sa negosyo, dapat may market ka. Good thing sa Bloom Sanitary Napkin, 70% ng world market captured mo agad. At good thing sa Bloom Sanitary Napkin, mandatory siya, necessity, kailangan talaga nating mga kababaihan. Ngayon, halimbawa nakapila ka sa isang fast food chain, pag tinagusan ka, mas pipiliin mo ang napkin kaysa sa pagkain. Ngayon, i-compare natin ang ating Bloom Sanitary Napkin sa mga leading brand. Ngayon, familiar naman tayo sa sanitary napkin. Pag bumili tayo ng isang balot, pag bukas mo, hindi mo na siya maisasara. So, napakadelikado niya na pwede siyang mapasok ng mga insekto, ng mga kung ano-anong bakterya. So, napakadelikado niya. Good thing sa aming Bloom Sanitary Napkin, pag kumuha ka ng isa, pwede mong maisara ulit dahil resealable siya. And gawa siya sa food foil, kaya biodegradable, nabubulok. And ang sa ating mga individual packaging, ang good thing sa ating Bloom Sanitary Napkin, sealed na sealed siya. 360 degrees sealed. Kaya napaka safe and protected ka sa mga bakterya. At ang ginamit sa kanyang pandikit is food gum, kaya hindi siya toxic. Ngayon, sa mga leading brand, ang ginamit nila is hindi mo pa binubuksan, bukas na siya. Usually, binabaon natin siya sa ating mga bag dahil pang emergency. So, dahil ang ating mga bag is napakaraming mga laman, kung ano-anong laman niya, susi, barya, at kung mga tira-tirang pagkain. So, napaka prone niya sa secondary contamination. At ang ginamit sa kanyang pandikit is industrial glue. Napakadelikado dahil chemical siya. Ang sabi ng OB, kapag tinanggal natin siya sa ating mga underwear, may naiiwang residue na kailangan 5 to 7 times pa lang lalabahan para matanggal yung residue na yon. So, dahil hindi tayo aware, hindi natin siya, isang beses lang natin siya nilalabhan. Ngayon, pag hinipo natin yung dalawang leading brand, napaka gaspang at bako-bako. I-touch mo para malaman mo yung comfortability. Bako-bako and magaspang. Good thing sa ating Bloom Sanitary Napkin, ipakitry mo sis para malaman mo, napaka-komportable niya. Smooth. Kaya smooth na smooth. Kaya kapag meron ka at ito yung gamit mo, napaka-komportable. Ngayon, i-compare po natin ang kanilang absorbency. Ang absorbency ng ating Bloom Sanitary Napkin sa dalawang leading brand. Maglalagay po ako ng 50 ml each pad. Bakit 50 ml? To test the absorbency. Sabi po ng OB, ang sabi po ng OB, dapat every 2 hours nagpapalit tayo ng napkin dahil punong-puno siya ng bakterya. Kapag once na lumagpas na siya ng 2 hours. Puno na kaagad. Kaya at nalaman ko po na ang napkin po pala is a perfect breeding ground ng bakterya. Ngayon malalaman natin kung yung kanilang absorbency. Ito yung nilalagyan ko ngayon, isang ating Bloom Sanitary Napkin.
Lalagyan ko siya ng tissue each pad Para saan yung tissue? para malaman natin kung i-compare natin yung absorbency ng Bloom napkin sa dalawang leading brand. Ngayon, Kuha ka pa isa. Ay, nabasa. eto yung pakiramdam kapag ka umupo. Kaya pala tayo sobrang irritable kapag umupo tayo. Eto po, sobrang basang-basa siya. Sobrang basa. Kaya po, napakadelikado dahil bukod sa basa, punong-puno siya ng chemical sa loob. So, ito po yung nagiging cause ng UTI, myoma, dysmenorrhea, at kung ano-ano pang cervical diseases. Ang sabi po ng WHO, 60 to 80% ng kababaihan is meron ng cervical cancer. Dahil po yan sa poor sanitary napkin. Dahil basa, kulob, mainit, kaya paborito siyang tambayan ng mga bakterya. Ngayon, good thing sa ating Bloom sanitary napkin, pag hinawakan mo, kahit palu-paluin ko siya, tuyong-tuyo. Ipil mo sis para malaman mo na sobrang tuyo talaga siya. Tuyong-tuyo. Compared sa Compared nabasa. sa dalawang leading brand. Ikaw, anong gusto mo sa napkin? Basa or tuyo? It's comparing the sanitary napkin. It's our vlog. It's our business. Huwag mo sabihin. Sorry po, merong nagtanong sa amin. Baka i-regular. Ngayon, titingnan naman po natin ang laman ng bawat sanitary napkin. Bubuklatin sa loob. Oo. Ngayon, kaya po pala, sobrang dami Open ko natin nagkakasakit. Ang unang layer na ginamit dito sa napkin is plastic. And ang pinaka-worst, ang ginamit sa kanyang pandikit ay absorbent material is yung kumikinang-kinang. Ito po yung similar to silica gel. Napakadelikado niya kasi ito yung nakikita natin sa mga bagong bag, bagong sapatos, bagong wallet. Nakalagay doon, do not eat poisonous. And yet, nilagay sa sanitary napkin. Kaya napakadelikado. At ang last layer po na ginamit sa kanya is plastic. Kaya po kulob, mainit, hindi sumisingaw. Kaya nagkakasakit ang mga babae. At dito po sa pangalawang brand is plastic din yung ginamit sa kanya. Kaya napakadelikado. At ang sabi po nila, cotton. Pero kung titingnan mo, papel po siya, hindi siya cotton. At ang pinaka-worst is recycled paper. Bakit puti? Kasi nilagyan siya dumaan siya sa bleaching process. Kaya another chemical na naman. So, napakadelikado. Plus, ang ginamit sa kanyang last layer is plastic. So, napakadelikado. Kaya kulob, mainit, at paboritong tambayan ng bakterya. Kaya talagang napakadelikado para sa ating mga kababaihan. At compare naman po sa ating Bloom sanitary napkin, ang first layer na ginamit sa kanya is Ito pala yung oo. Ito yung para siya gauze pad. Saan ba ginagamit yung gasa? Sa Sugat. mga sugat. Sabi po nila, ang private part natin mga kababaihan is sugat na hindi gumagaling. Ngayon, yung second layer niya is ito po yung powerful negative ion and antioxidant. Mamaya po itetest natin yung antioxidant. Ano ba yung negative ion? It kills 99.9% ng bacteria, kaya wala siyang amoy na mabaho. May amoy dugo pero hindi siya mabaho. And it regulates our blood circulation and it gives energy. Kaya nakakatulong siya na ma-prevent yung mga sakit na UTI, dysmenorrhea, myoma at kung ano-ano pang cervical diseases. And ito pong third to fifth layer, ito po yung one-way strip na meron po siyang locking system. Kaya kahit palu-paluin ko siya, hindi bumabalik yung tubig. At ang good news, ang ginamit po sa kanyang absorbent material is food gel. Kaya po merong
expiration yung ating Bloom sanitary napkin dahil food gel yung ginamit sa kanya. This is a highest form of gel from Japan only. And dahil meron po tayong natirang tubig, ang ating Bloom sanitary napkin is ang capacity niya is 250 ml. So pag nilagay ko siya, ma-absorb pa niya yung natirang tubig. At ang ginamit sa kanyang bottom layer is ito po yung tinatawag na the air can pass through but the liquid cannot. Lumalabas po yung hangin, kaya po naisisingaw niya yung ano. So napaka safe po niya gamitin, protected. Ngayon na alam mo na, aware ka na, this is for you to decide kung magpapalit ka ng brand or hihintayin mo muna magkasakit. And ngayon, ititas po natin yung kanyang antioxidant. Ano yan? Panty liner? Oo. Ito, ititas natin yung... And, Para ititas saan to? po natin yung antioxidant. Ang betadine is, the povidone iodine is, siya yung nagre-represent ng oxidant. Kaya siya inilalagay sa mga sugat kasi para mabilis mabulok. Ito yung nagre-represent ng oxidant. So dahil para matest natin yung antioxidant ng ating strip ng ating Bloom napkin. Ngayon maglalagay tayo. Ito yung mga stress, mga kung ano-anong toxin sa ating katawan. And then ilalagay po natin tong strip. Kung i-absorb Oo, yan. Yan, unti-unti po siyang nililinis. Yan, ang galing. Mayroon ka bang binigay na sa akin ganyan? Wala pang liner. Sample pa lang to. Good news or good news? This is for you to decide.